Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang paninikluhod o pagmamakaawa ng isang taong may sakit na ketong para siya ay pagalingin ni Jesus. No? Sabi nga niya, kung ibig po ninyo, ako'y mapapagaling. Noong panahong iyon na wala pang lunas sa ganitong uri ng sakit, dahil ito ay isang sakit na nakakahawa. Kung kaya inihiwalay ang isang taong may sakit na ketong doon sa kanyang, maging sa kanyang pamilya, ay nagkakaroon po ng pagitan. Mahigpit na ipinagbabawal na lumapit o dumikit sa isang taong may ketong, at responsibilidad din ng taong may sakit na lumayo siya sa kanilang o kung kanino man. Pero dito po nakita natin, marahil talagang si Kristo na lang ang kanyang pag-asa. Si Kristo ang nagbigay sa kanya ng panibagong buhay na maglakas loob para lapitan si Jesus, hawakan siya ni Jesus at ganoon din naman ang kanya pong paninikluhod sa harapan ni Jesus. Madali lang naman, no? Tandaan po natin, madali lang kausap ang Diyos. Ang tanong lang nung may sakit, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ang sabi ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. Tapos na. Ang bilin lang ni Jesus ay, huwag mo itong ipagsasabi kanino man. Hindi ko alam kung anong sa bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Mateo, hindi ko po alam kung anong dahilan ni Jesus kung bakit ayaw niyang malaman ng maraming tao o ayaw niyang ipagsabi ito nitong taong kanyang tinulungan, taong kanyang pinagaling. Huwag mong sasabihin kanino man. Kasi may ginawa si Jesus sa kanya, may pagbabago sa kanya, pero ang bilin ni Jesus, huwag itong ipagsasabi. Magandang paalala marahil sa atin, lalo sa panahon natin ngayon, meron na pong lunas ang mga sakit na lumitaw noon, pero ang magandang mapagnilayan natin, bakit ba tayo tumutulong? Kasi lahat naman po tayo may kapasidad tumulong.
Kaya ngayon yung tanong, kung ibig mo, mapagagaling mo ako. Para bang, kung gusto mo, makakatulong ka. Kung gusto mo, may maiaambag ka. Kung gusto mo. Naiintindihan po ba? Wala isa man sa atin dito. Kahit may sakit, kahit matanda na, senior na, may maitutulong pa, may maibibigay pang tulong sa ating kapwa. Kung gugustuhin lang naman talaga natin. Sa marami ng nangyayari sa paligid natin, sa bansa natin, may bagyo, ngayon tagbagyo, lindol, maging yung mga karahasan na nangyayari sa ating mga kabataan ngayon, sa mga kaguluhan sa ating politika, kung gusto natin maging maayos, may magagawa tayo. Pero gusto ko din bigyan ng pansin yung bahagi na ayaw ni Jesus na ipagsabi ang kanyang ginawa. Na sa panahon natin, maraming CCTV, maraming kamera, pero bakit mo gagawin ang magbigay ng tulong? Bakit ka tumutulong? Na parang minsan, naghihintay tayo ng tiyempo, may tao ba? May camera ba? Bago tayo mag-abot. Kahit nga minsan, yung mga ginagawa natin, of course, may kanya-kanya tayong dahilan, pero yun lang ang tanong, bakit mo ginagawa ang pagtulong? Talaga bang mabuti ang intention mo? Talaga bang bukal sa iyong loob ang iyong pagtulong? Baka kasi para sa pagtaas ng views, pagdami ng likers, pagdami ng subscribers, ano ang pinakadahilan? Bakit tumutulong? Bakit pupunta ka sa mga area na nasalanta ng bagyo? Bakit ka tutulong sa mga nalindol? Tutulong tayo pero kailangan maraming kamera ang nakasunod. Maraming vlogger ang kailangan nandiyan dyan sa paligid. Kahit nga yung mga rally natin, hindi tayo makapag-rally pag walang camera eh. So ano ba talaga tayo? Bukal ba talaga sa loob natin ang pagtulong, ang pagbibigay ng tulong? O lahat ng ito ay bahagi ng ating tinatawag na investment? Tumutulong tayo ngayon, hindi dahil gusto natin magbigay. Tumutulong tayo kasi nag-i-invest tayo para pagdating ng araw, tayo pa rin naman ang matutulungan ng ating ginawang pagtulong. Tayo pa rin ang magbe-benefit. So, pag nilayo natin mabuti kung ano ba talaga ang intensyon ng ating pong mga ginagawa. Amen?